Worth it nga ba talagang na magsimula ng merchandise business? Tingnan natin. Alamin natin kung worth it nga ba talaga siya. Hi guys, welcome to KG Collections. KG Collections is a merchandise business supplier where we help content creators and businesses na makapagsimula ng sarili nila merchandise to boost their community engagement and also elevate their brand awareness. Okay, so ang topic natin ngayon, pag-usapan natin, worth it nga ba talagang na magsimula ng merchandise business? Kasi siguro baka nakikita niyo yung ibang mga content creators and also ibang businesses na may sarili silang merchandise. Kaya tingnan natin, alamin natin kung worth it nga pa talaga siya. Siguro bago natin malaman kung worth it nga pa talaga magsimula ng merchandise business, alamin muna natin kung ano ba ibig sabihin ng merchandise business at anong pinakaiba nito sa clothing line. Si clothing line, basically naka-focus lang siya more on clothing. Okay, so ito yung mga hoodies, mga t-shirt, at usually ginagamit nila to for fashion. Ano mga examples ng mga clothing line? Pwede ko maibigay sa inyo na example. Si Fubu, si Dickies, tsaka si Tribal. Okay? So, yan yung mga clothing line na ginagamit for fashion. Tapos, kung familiar kayo or alam niyo yung story ng background ng Fubu, si Fubu, mainly ang focus niya talaga is for dun sa streetwear. Okay? So, binibigay pa dati ng founder ng Fubu yan yung damit niya sa mga rappers para suotin nila yun sa mga music videos nila ng libre. Okay? So, ganun si clothing line. Ginagamit siya talaga mainly for fashion. Ngayon, si merchandise, anong difference ni merchandise sa clothing line? Si merchandise, basically nakafocus naman ito sa iba-ibang uri ng mga items. Hindi lang isa, hindi lang more on clothing, hindi lang more on cups, marami. Merong mugs, may t-shirt, hoodies, may mga jewelry pa yan. Basta iba-iba. Ganong kalawak ang variety ng merchandise. Isa ring masasabi siguro natin, isa pang definition dyan, isang tawag nila dyan is promotional items. Okay? So, ano itong mga promotional items na to? Ito yung mga uri ng mga items na meron nakalagay na brand. Okay? Doon nakalagay yung brand nila doon sa mismong item na yun. So, anong examples na ito? Si Disney, tsaka si WWE. Yan dalawa ang mabibigay ko siguro ng example pagdating sa merchandise business na kilala sa buong mundo. Si Disney, billion ang kinikita niyan sa merchandise base sa records nila. Tapos si WWE, milyon ang kinikita nila sa merchandise nila. Kahit nung dating-dati pa, yung mga panahon pa ng mga 1980s, 1990s, sobrang lakas na ng bumibenta ng WWE merchandise. Okay? Oh my God. Oh my God. Paano sila kumita ng sobrang laki dahil sa merchandise nila? Okay? Siguro tingnan muna natin yung dun sa story ni WWE. Si WWE, yung mga merchandise nila, binibenta nila yan sa mismo mga events nila. Okay? So, yung event nila, kunwari, yung WrestleMania. Sa WrestleMania, meron yung mga booth na kung saan nila nilalagay yung mga merchandise nila. So, dyan papasok yung mga t-shirt nila John Cena, nila The Rock, nila Steve Austin. Nandun naka-display yun at binibenta nila yun sa public or dun sa mga audiences na manonood ng mismong event. Kaya grabe ang laki ng kinikita talaga nila pagdating sa merchandise. Si Disney naman, iba naman ang galaw ni Disney. Si Disney, ginagawa niya, meron kasi siyang intellectual property dun sa mga characters na meron sila. Sakop niyan mula dun sa Disney characters, papuntang Pixar's, papunta dun sa Star Wars, at papunta rin sa MCU or sa Marvel. So, isipin nyo kung gaano kadaming intellectual property ang hawak ni Disney pagdating sa mga characters. Gumagawa siya ng merchandise mula dun sa intellectual property niya. Ano ang mga kilalang merchandise na ginagawa ng Disney? Hindi naman sa mga t-shirt mga laruan. Doon sila nag-focus. Ang laruan is also a form of merchandise. Meron din sila mga clothing, pero more on doon sa laruan sila bumibenta. Ginagamit nila to para ma-promote ang mga characters nila and also doon din sila kumikita. Kasi hindi lang naman isa ang Disneyland na halos across the world. At bawat Disneyland, meron sila tinitinda ng mga merchandise.
At grabe ang benta nila. Bilyon talaga ang kinikita nila. Okay, so napaliwanag ko na sa inyo yung mga difference ng merchandise business tsaka ng clothing line. Ngayon, siguro iisipin nyo, teka lang, si Disney tsaka si WWE yan, pati si Dickies tsaka si Fubo yan mga malalaking brand na yan Paano ako kung sabihin natin gusto kong magsimula ng sarili kong merchandise business? Paano siya magiging profitable? Merong mga aspeto na dapat nyo munang tignan bago kayo magsimula ng merchandise business nyo. Kailangan nyo muna, unang-una na dapat malaman is ano pa talaga ang purpose nyo. Diba? Kailangan nyo munang alamin ang dahilan kung bakit nyo kailangan magtayo ng sarili nyo merchandise. Kasi, pwede kasing madaming tulad ng examples kay Disney at kay WWE. Madaming paraan kung paano magiging profitable ang sarili mong merchandise. Okay? So, klaro naman yun dun sa mga examples natin kung gaano naging successful ang mga merchandise at clothing line nila. Diba? May iba-iba silang diskarte kung paano nila tinaguyod yung sarili nila ng mga businesses. Ngayon, bilang tayo na maliliit lang naman or sabihin natin hindi naman tayo kasing laki ng dalawang brands na yun. Pero paano natin magagawang maging successful or profitable ang merchandise business natin? So, isang bagay dyan yung purpose. Alamin muna natin, ano ba to? Pampo-promote mo ba? O gagawin mo ba siyang freebies? O ibibenta mo? Okay? Kasi yung tatlong yun, yung promotion, kung gagamitin mo siyang promotion lang is para makilala lang yung brand mo or makilala yung business mo, ang problema dyan, yung ROI mo medyo magiging matagal. Kasi mas mag-i-invest ka na gumawa ng mga merchandise para mas makilala yung items mo or makilala yung brand mo. Diba? Gagawin mo siyang freebies Ipamimigay mo ng libre yan Not unless siguro, for example, meron kang, business coach ka, meron kang mga seminars. Diba? Pwede mong gamitin yung merchandise na yun sa paraan na, pag nag-subscribe kayo ngayon or bumili kayo ng tickets para sa seminar ko, meron kayong free na merchandise. Okay? So, i-attach mo ngayon yung merchandise or gagamitin mong leverage yung skill set mo tapos yung merchandise. Kung yan ang isang bagay na dapat talagang maunawaan ng mga customers is bago kayo pumasok sa merchandise, alamin niyo muna talaga kung ano yung purpose niyo. Tapos, kung sabihin natin, meron kayong supplier, sabihin niyo upfront kagad kung ano ba talagang plano niyo dun sa merchandise. Hindi yung biglang dulo magbabago kayo. Hindi, pamimigay na lang namin ng free ganito para magkaroon kami ng boost ng brand awareness ganito. Hindi, from the start pa lang bago kayo pumasok dun, sabihin niyo na kagad. Kasi maglalabas kayo ng pera niyan kaysa magkasisihan kayo sa dulo ng supplier. Taas na surprise mo, ganito ba ganito ba So, yun isang way para gamitin ang merchandise kung gagamitin mo siyang freebie or for promotion lang. Pero paano kayo ibibenta mo? Diba? Paano siya magiging profitable? Ang sikreto dyan, base sa experience namin, ay exclusivity ng design. Paano exclusivity? Ibig sabihin, iwasan niyo yung orange up at iwasan niyo magtinda doon sa blue up. Wag kayong magtitinda doon. Okay? Siguro, baka bilang mag-react sa inyo. Bakit naman ganito? Laki ng mga market to. Dami-dami mo ibili ito. Ganito ba yan? Easy. Chill ka lang. Papaliwanag ko kung bakit. Ito ay base lamang sa experience namin at sa sarili naming opinion. Who knows, baka sa inyo maging effective naman. Hindi natin alam, diba? Pero base sa experience namin, papaliwanag namin kung bakit dapat nyo iwasan yung orange up tsaka yung blue up, kung bakit hindi kayo dapat magtinda ng merchandise doon. Unang-una, bakit hindi kayo dapat magtinda ng merchandise doon sa orange tsaka sa blue up? Number one, yung framing effect or yung mismong effect na nagagawa nito sa mata ng consumer. Pag pinagdikit-dikit mo, sabihin natin tatlong items, si product A, B, tsaka si C. Si product A, ang presyo niya is 20 pesos. Si product B, ang presyo niya is 15 pesos. Yung product mo is prenesyo mo na 50 pesos. Ngayon, sino sa tingin mo doon ang bibili nila? Most of the time, base sa psychology tsaka sa mga marketing scientists, most of the time, ang binibili ng customer is either product A or si product B. Kasi nakita nila na halos magkatabi ang presyo ng dalawa. Ang laki ng difference ng isa.
di ba? So, kung ikaw sabihin natin, meron kang production cost doon sa paggawa ng mga merchandise mo, tapos ibibenta mo sa market na puro mura, madidisregard nila yan. Hindi nila papansinin yan. Kasi ang bibili nila is yung mura lang. Di ba? Kahit sabihin natin na mas maganda yung quality ng product mo or mas maganda yung design mo, meron siguro onti na bibili niyan, pero mas prefer nila na mas makamura sila or makatipid sila. Kaya, yun ang sigurong isang masasabi namin dahilan kaya kung bakit dapat yung iwasan yun. Pangalawa, yung sinasabi naming design exclusivity. Yung ibig sabihin nito, sa inyo lang mabibili yung design. Okay? Kasi, usong-uso dito yan sa dito sa Pilipinas, yung agawan ng mga design or design ni Business 1, design ni Business 2, design ni Business 3. Lahat yan pare-parehas. Pansinin nyo, every time na papasok yung New Year, di ba may mga nagtitinda dyan sa Blue App tsaka sa Orange App na mga designs na kunwari 2023, 2024. Tapos, pare-parehas ng design. Diyos ko, parang iisang PNG file lang yung ginagamit nila. Di ba? So, parang, anong value nun? Anong value na makukuha mo? Anong value na makukuha mo dun? Tsaka anong mga value na makukuha ng customer dun? Eh kung makikita nila yan kung saan-saan. Di ba? Doon papasok yung design exclusivity. Ang ibig sabihin nun, kayo lang ang may sarili ng design na yun at sarili niyong gawa yun at higit sa lahat, 100% original. Pwede kayong gumamit ng concept ng iba tapos gumawa kayo ng sarili niyong original design. Yun ang design exclusivity na tinatawag. Tanging kayo lang ang meron nun. Okay? So, anong kagandahan nito? Anong may dudulot ng design exclusivity na yun sa merchandise business mo? Ang may tutulong niyan is pag meron kang exclusivity na tipong kayo lang ang merong ganong design or sabihin natin kayo lang ang may ganong concept or ganong art or digital art, tumataas ang value niyan. Kasi, onti lang ang nagtitinda or sabihin natin, kayo lang ang nagtitinda diba? So, mas mataas ang value nun. Kahit presyohan nyo ng 700 or 800 pesos yung merchandise nyo, meron kayong pangkabig sa customer na ba't kami kailangan magbayad ng 800 pesos para sa merchandise? Simple lang, ang sagot doon. Kami lang ang meron yan. Hindi nyo makikita yan kahit saan. Diba? So, yun ang leverage nyo para mas makabenta kayo ng maayos sa merchandise nyo. Ang isa pang way para maging profitable ang merchandise business nyo is hindi lang hanap dapat ng murang supply or whatever na ganyan. Ang dapat nyong hanapin is yung makakatulong dun sa purpose nyo. Okay? Kung sabihin natin for promotion lang yan, is dapat yung supplier nyo is willing din tumulong dun sa pag-promote ng merchandise nyo or ng brand nyo. Diba? Tapos sabihin naman natin, yung merchandise nyo is gusto nyo ibenta. Diba? So dapat yung supplier nyo willing din tumulong din na, benta rin namin yan. Sige, pag-usapan natin kung magkano yung porsyento ng hatian. Kasi syempre, mag-e-effort din naman yung supplier nyo. Ano naman lang kung bigyan nyo sila ng kahit commission man lang, di ba? So, dun isang way yun. Okay, pag-tie up kayo dun sa supplier nyo na willing talagang tumulong, okay? So, yun din ang isang way din para malaman nyo kung okay ba ang supplier na nakuha nyo, kung maayos ba siya. Kasi willing siya mag-contribute dun sa growth ng merchandise business nyo. So, inisip nyo ngayon, di ba, parang worth it nga ba or profitable nga ba talaga mag-start ng merchandise business? Simple lang. Try nyo panoorin yung Team Payaman Fair na vlog ng Team Payaman. Tsaka yung kay Ninong Rai na nag-participated siya dun sa Team Payaman Fair. Makikita nyo kung gaano kadami yung mga merchandise nila. At majority ng mga content creators may sarili silang merchandise. So, yun pa lang, sobrang worth it na yun. Lalo na kung sabihin natin na dami mong following or sabihin natin meron kang community, diba? Worth it yun. Kasi lahat ng mga tao na yun, malaking chance na bibili sila. Lalo na kung sabihin natin, isa sa mga magagaling na content creators talaga or kilala yung brand mo or yung business mo, meron at meron bibili niyan. Ang magkakatalo lang yan is kung paano mo siya ipopromote. Okay? Tsaka, yun nga, tulad na nabanggit ko kanina, is yung best way niyan is makipag-tie up kayo sa maayos na supplier na
handang tumulong sa growth ng merchandise or nung mismong brand nyo. Hindi lang basta bibigyan kayo ng murang presyo. Kasi karamihan ng mga supplier ng mga, for example, ang daming mga nagtitinda ng mga t-shirt, mga printed t-shirt, ganyan. Pero ang tanong ba niyan, willing ba silang mag-contribute dun sa growth nyo? Ibig sabihin, willing ba silang tulungan kayo na i-promote yan? Kami, sa amin, sa KG Collections, willing kaming tumulong. Ganun ang ano namin. Yun yung value na in-offer namin sa inyo. Diba? I guess, ang ano lang nun is your success is also our success. Ayun. So, sana dun sa napag-usapan natin, may natutunan kayo kung paano talaga magsimula ng merchandise business. Tsaka, yun nga, sana makakuha din kayo ng guide kung paano nga ba talaga hawakan ng isang merchandise business. So, bago pala kayo umalis, kung kayo, naghahanap kayo ng merchandise supplier, merchandise business supplier, nandito kami. Pwede namin kayo tulungan sa growth nyo. Basta kailangan nyo na sabihin sa amin sa upfront kung ano pa talagang purpose. Ano ba yan? For promotion lang ba yan? O gusto nyo ibenta? Regardless ano man ang purpose nyo, nandito ang KG Collections para tulungan kayo. Okay? So, sana nagustuhan nyo itong content na to and see you again next time.